akong masisilungan kapag pinaalis mo ko. Nagmamakaawa ako sa'yo kahit ngayon lang. Ilang linggo na po ako nakakaramdam na parang nahihilo eh. Nasusuka na rin po ako na hindi ko maintindihan. Sinanibit ko ang katawan ni Anika para mapatay ko ang babaeng to! Ano nga bang sukatan para masabi mong isa kang mabuting asawa? Sapat na ba ang ginawa mo ang lahat ng obligasyon bilang asawa para makontento sa'yo ang asawa mo? Para po sa akin, hindi. Kahit ano pang gawin ng isang babae, kung ang lalaki ay hindi makontento, wala talagang patutunguhan ang relasyon. Magandang araw po sa inyo. Sa madalas kong pakikinig sa mga kwento ninyo, isa na rin ako sa mga napaisip na ibahagi ang aking karanasan. Para maunawaan niyo ang aking kwento, hayaan niyo kong isalaysay ito sa inyo. Ako nga po pala si Lydia, at ito ang aking kwento. Oh, Clarice! Masyado ka naman yata maaga dito sa tindahan namin ah. Oh, gusto mo ba ng kape? Oo, sana pero gusto ko sanang ikaw ang magtimpla. Pwede rin naman. Sandali lang ha. Ano bang kape ang gusto mo? Gusto ko ng kapeng kasing tamis ng pagmamahal ko sa'yo. Konting respeto naman, Clarice. Nandito na ako sa harapan mo pero nilalandi mo pa rin ang asawa ko. Alam mo ha, sa totoo lang, hindi mo naman magugustuhan itong si Romeo kung wala siyang pera eh. Yan ka na naman, Lydia. Aba, hindi na kasalanan ni Clarice kung magkakagusto ko sa kanya. Tignan mo nga itsura mo. Nandito ka lang sa tindahan at isa lang naman ang anak natin. Pero daig mo pang may 10 anak. Kasi mas inuuna kong mga gawain dito kaysa asikasuhin ng sarili ko. Alam mo naman kung ano ang mga ginagawa ko dito, tsaka doon sa bahay. Wala ka ng asim na lintik ka. Huwag ka na magalit sa kanya, Romeo. Alam na rin naman ni Lydia ang relasyon natin. Alam mo ha, hindi ko na natitiis ang ganito. Mamili ka na lang sa aming dalawa. Sino bang gusto mong makasama? Ako? O siya? Alam mo naman simulat sa pool na ikaw lang ang mahal ko. Ikaw, Lydia, bahala ka na sa buhay mo. Pagod na akong makisama sa'yo eh. Hindi na kita mahal. Matagal na yon. Wala na akong gana sa'yo. Paano mo naman ipaliliwanag sa anak natin na hihiwalayan mo ko at ipagpapalit sa babaeng yan? Ano ba, malaki na si Darren? Mauunawaan na niya kung bakit iniwan kita. Parang hindi ka nga naliligo eh. Mag-isip ka nga muna bago mo sabihin sa akin yan. Paano ako makakaligo ay alas 5 pa lang nandito na ako sa tindahan. Sinasabihan naman kita na kapag tanghali, ikaw na muna dito para makaligo ako pero tamad ka. Ako ang may-ari na itong malaking tindahan. Kaya wala kang karapatang utusan ako. Asawa lang kita. At si Clarice, siya ang mahal ko. Ano na ngayon ang plano mo sa akin, ha, Romeo? Lumipat na kayo ng anak mo sa bahay ko. At ikaw naman, Lydia, lumayas ka na! Matagal ko nang alam ang lihim na relasyon ni na Clarice at Romeo. Sa sobrang pagmamahal ko sa asawa ko, hindi ko siya maiwan kahit nilaloko na niya ako. Alam kong kapag nakapagdesisyon na si Romeo, hindi na yun magbabago. Pagkaumaga nga, dumating si na Clarice sa bahay namin ng asawa ko. Dala niya ang anak niyang babaeng si Anika. Pinalayas ako ni Romeo at dahil wala akong matirhan, nagmakaawa ako sa kanya. Saan naman ako titira kung paaalisin mo ako, Romeo? Maawa ka naman sa akin. Kahit doon na lang ako sa tambakan ng mga gamit. Hayaan mo na akong tumira dito hanggang sa makauwi si Darren. Wala akong pakialam kung saan ka sa kangkungan pupunta. Basta umalis ka dito sa pamamahay ko. Lydia, hindi ka na mahal ni Romeo. Pwede ba? Bigyan mo naman ng kahit kaunting respeto ang sarili mo. Ikaw ang walang respeto sa sarili. Kung matino ka ba namang babae, sasama ka ba dito sa bahay namin? Alam mong buhay pa ang asawa ni Romeo? Ahas ka talagang babae ka! Hindi ako ang lumapit sa asawa mo. Siya ang lumapit sa akin. Tumigil ka nga dyan, Lydia! Umalis ka na sa bahay ko! Lumuhod ako para magmakaawa kay Romeo na wag lang akong papaalisin. Ako rin yung tipo ng asawa na walang pera dahil hindi ako makakupit sa kanya.
kapag malaman niya, nagagalit siya. Pero alam kong galante siyang magbigay kay Clarice. Wala akong masisilungan kapag pinaalis mo ko. Nagmamakaawa ako sa'yo kahit ngayon lang. Hihintayin ko lang na makauwi si Darren at kung ano ang desisyon niya. Yung anak mo si Darren, batugan din yun eh. Clarice, kausapin mo naman si Romeo na huwag akong paalisin. Kahit ano gagawin ko, hihintayin ko lang naman na makauwi ang anak ko. Wala kasi akong kontak sa kanya. Nay, pagbigyan niyo na po si Ate Lydia. Total, sa kanya din naman po tong bahay. Siya pa rin po ang asawa ni Tito Romeo. Ito na bang ipapalit mo kay Lydia? Opo, Nay. Simula ngayon, siya na ang manugang ninyo. Sige, kung ganun paalisin mo na ang isang to para hindi sila maging dalawa dito sa bahay. Isa sa kanila ang pabigat at alam mo naman siguro kung sinong tinutukoy ko. Nay, pati ba naman po kayo? Maayos naman tayo Ngayon bakit biglang mas gusto niyo na si Clarice kaysa sa akin? Kasi gusto din siya ng anak ko. Salamat talaga. Aling Dina, hindi na pala Aling Dina ang itatawag ko sa inyo kundi nanay na. Ganito na lang, kung ayaw mo umalis, gagawin ka na lang naming kasambahay dito. Siguro naman hindi ka magrereklamo na noon, di ba? Total, nagmamakaawa ka, di ba? Sige, payag ako. Pagsisilbihan ko kayong lahat dito. Masakit, ngunit wala akong magawa kundi pagtiisan ang gusto nila. Ang gawing katulong ako sa sarili kong bahay. Si Clarice na ang pumalit sa akin sa kwarto namin ni Romeo. Hanggang sa umuwi na si Darren mula Manila. Nagulat ang anak ko nang makita ang bagong asawa ng tatay niya at ang anak nitong babae. Nay, ba't naman po kayo pumayag na iuwi ni tatay dito ang kabit niya? Sa akin po bahay na to hindi sa kanila. Ang kapal pa ng mukha ng babaeng yan. Akala mo kung sino Dinala pa talaga niya ang anak niya dito. Hayaan mo na, kaysa palayasin nila tayo. Nagmakaawa na nga lang ako na hayaan nila tayong tumira dito. Kayo pa talaga ang nagmakaawa. Teka, nasa na ba si tatay? Gusto ko siya makita at makausap. Tay! Tay! Tulog pa nga ang asawa ko, kaya kung maaari, huwag kang mag-eskandalo kung ayaw mong palayasin kita. Ako pa talaga ang papalayasin mo? Baka nakakalimutan mo na anak ako na may-ari na itong bahay. Tama na, Darren. Ayan ang tatay mo pababa na ng hagdan. Kung hindi lang talaga ako naaawa sa nanay mo, nakatulong namin, ay nako! Sigurado akong titira ka sa gilid ng kalsada. Oh, Darren! Muwi ka na pala. O bakit mo ba ako tinatawag Abay dinig hanggang itaas ang boses mo Nakakabulabog ka. Paano niyo naman nagawa to kay nanay, tay? Bakit mo dinala ang kabit mo dito sa bahay natin? At pati ang anak niya! Hoy! Huwag mo akong pagtataasan ng boses Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan dahil anak ka lang. Baka gusto mong palayasin ko kayo ng nanay mo dito. Walang yaga! Darren, tama na. Wala na tayong magagawa. Hindi na ako mahal ng tatay mo. Ginawa niyo pa talagang katulong si nanay? Pumanda lang kayo kapag makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Hindi ko nga kayo kailangan, Lindsay! Tara na, Clarice. Pupunta tayo sa mall para mabilhan kita ng mamahaling damit at bag. Ay, gusto ko yan! Anika, sumama ka na sa amin ni Tito Romeo mo. At ikaw naman, Lydia, ligpitin mo ang kinainan namin. Kausapin mo na rin yung anak mo Sabihan mo kung saan siya lulugar. Tumango na lang ako sa kanya habang hinihila si Darren na galit na galit. Nang makaalis na ang mga ito, biglang bumagsak ang anak ko sa semento. Hindi naman siya nawalan ng malay, kundi parang biglang nawalan ng lakas. Anak, may problema ba? Ilang linggo na po ako nakakaramdam na parang nahihilo Nasusukan na rin po ako na hindi ko maintindihan. Siguro po, napagod ako sa sobrang pag-aaral. Halos hindi na ako makatulog palagi. Ikaw naman kasi, bakit mo naman binubugbog ang sarili mo sa pag-aaral? Hindi ba yun naman po ang gusto ni tatay? Dati yon, anak, pero ngayon, wala na siyang pakialam sa'yo. Katulong na nga ang tingin nila sa akin. Ang mabuti pa, pagtiisan mo na lang muna Hayaan mo,
Magiging maayos din ang lahat. Kakausapin ko ang tatay mo na ipatingin ka sa doktor. Nang makabalik galing sa pamimili, sina Romeo at Clarice, kaagad kong hinarang si Romeo para makausap siya tungkol kay Darren. Si Clarice naman, gustong makinig sa usapan namin, kaya wala akong nagawa kundi hayaan siya. Baka kasi palayasin kami ng anak ko. Si Darren kasi nagreklamo na madalas raw sumasama ang pakiramdam niya. Baka pwede naman na bigyan mo ko ng pera para mapatingnan ko sa doktor ang anak natin. Abay kakagastos ko lang, Lydia, oh. Wala na ako natitirang pera. Hindi na obligasyon ni Romeo kung ano man ang nangyayari sa anak mo. Sa anak ko, natural, may obligasyon siya. Inasawa niya ako eh. Oo nga naman. Tsaka nagtatrabaho ka naman sa amin, di ba? Pwede kitang pahiramin. Pero ibabawas ko na lang sa sahod mo. Oh, Romeo, hindi ba wala ka nang natirang pera dahil binili mo ng lahat sa mga gamit ko? Bukas mo na lang siya pautangin, okay? Yung benta ng tindahan na lang ang ipapahiram mo sa kanya. Ah, oo nga, no? O sige, bukas na lang, Lydia, ha? O tara na, Clarice. Magpahinga na tayo. Sige. Napaluhan na lang ako habang pinagmamasdan silang paakyat sa hagdan. Hirap na hirap pa si Romeo at Clarice sa pagbibitbit ng mga pinamili nila sa mall. Pero pagdating sa anak namin, kahit konting mahalaga, wala siyang maibigay. Sinabi ko naman kay Darren ang tungkol sa kanyang ama na hindi ito magbibigay ng pera. Kaya sobrang nagalit ang anak ko. Alam mo, hindi naman po ganyan si tatay noon eh. Namanipula nata ng babae niyo ng utak niya, kaya nagbago ang ugali niya. Hayaan mo. Uutang na lang ako sa kanila ng pera para may pampacheck up ka sa doktor, ha? Huwag na po, nanay. Ilola na lang po ako maghihingi. Wala kang aasahan sa lola mo dahil kumakampi siya sa anak niya. Ano? Oo, simula ngayon, tayo na lang ang magkampihan. Wala na tayong aasahan sa kanila. Mag-aral kang mabuti, ha? Ipapakulam ko talaga ang anak ni Clarice na yan eh. At nang makaganti ako sa kanila. Uy, ano ba yung pinagsasabi mo? Babawiin ko lang po sa kanila kung anong nararapat para sa ating mag-ina. Pero wag sa ganoong paraan, anak. Bahala na. Hindi ko naman po kayang tignan na nagtitiis kayong manilbihan sa kanila. Habang sila nagpapakasarap sa buhay na dapat din para sa atin. Makinig ka sa akin, Darren. Wag na wag kang gagawa ng isang bagay na labag sa Diyos. Eh bakit naman, Nay? Yung ginagawa ba nila? Tama po ba yun? Si tatay, napakawalang kwenta niyang tao. Ang kapal talaga ng mukha niya. Iniinsulto niya po kayo eh. Ang mga kapitbahay natin. Tayo na lang ang pinag-uusapan. Habang nagkausap kami ni Darren sa kwarto, bigla namang may kumatok. Tumahimik kaming dalawa at mabilis kong binuksan ang pintuan. Nagulat ako nang makita kong si Anika. Pasensya na po talaga sa abala. Pero narinig ko po ang usapan ninyo kanina eh. Ito nga po pala yung 2,000. Sana po makatulong po yan sa anak ninyo. Hoy, ikaw. Huwag pa kumasta na parang nag-aalala ka sa amin ng nanay ko ah. Katulog ka rin ng nanay mong bro kay. Pasensya na po talaga kayo sa nanay ko. Talaga? O baka naman inutusan ka lang niyang magpanggap. Hindi mo ako mauuto. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Eh kung talagang labag sa looban mong ginagawa ng nanay mo, eh bakit ka nandito ngayon? Kasi po... Huwag mong tanggapin yung pera na yan, Nay. Hindi natin kailangan ng tulong nila. Tsaka isa pa, baka nga kaya sumama ang pakiramdam ko dahil nasobrahan na ako sa pag-aaral. Hindi na kasi ako nakakatulog ng maayos sa Maynila eh. Umalis ka na nga, ang babae ka! Itinulak ni Darren si Anika, kaya mukhang napahiya naman ang babae, sabay atras niya. Bumuntong hininga na lang ako. Pagka-umaga nun, maaga akong nagising para maghanda ng kanilang almusal. Naabutan ako ni Nanay Dina sa may kusina, naabala sa pagluluto. Bagay na bagay talaga sa'yo ang ginagawa mo. Tingnan mo si Clarice, dahil palagi nagpapaganda, minahal ng anak ko. Noon pa man sinabihan na kitang dapat maglinis ka ng katawan. Ang dumi mo kasing babae.
Kung nandito lang po kayo, Nay, para insultuhin ako, mas mabuti pa kung umalis na lang po kayo. Malapit na maluto ang pagkain ninyo. Boto ako kay Clarice para sa anak ko. Kung may hiya ka, Lydia, umalis ka na lang dito sa bahay ng anak ko. Nay, saan naman po ako titira? Saan kami titira ng apo mo? Alam niyo po ba na sobrang nasasaktan na si Darren sa ginagawa ninyo sa amin ngayon? Dapat kayo ang kakampi namin pero wala. Doon pa kayo pumabor sa bagong asawa ni Romeo. Doon ako sa kung saan ako makikinabang, syempre. Kagaya ni Clarice. Napapakinabahagan niya ang pera ng anak ko, kaya nagpauwi na siya dito. Hindi na ako umimik nang may marinig akong yabag papalapit mula sa kusina. Biglang lumapit sa akin si Nanay Dina, sabay tabig niya sa kawaling nilulutuan ko. Bumagsak ang kawali sa sahig, kaya natapon ang kaldereta sa semento. Clarice, tingnan mo to! Itinapon sa sahig ang ulam. Ang tanga mo talagang babae ka! Ano? Ikaw pong nagtapon yan, hindi po ako. Mag-iimbento ka pa talaga ng kwento para masiraan ako. Halika nga nang mangundod kita, ha? Oo, ang buko, Nay! Buwisit ka talagang babae ka. Nay Dina, tayong dalawang kakalbo sa babaeng yan. Bitiwan ninyo ang buko. Tama na po! Tay, tama na! Chris, para yun ang awa, bitiwan niyo ang buko! Mga walang yata talaga kayo! Bitawan niyo ang nanay ko! Aba, ayok ka bata, kay tinulak po ako! Ay, pati rin ako'y sinaktan mo, Darren! Wala kayong karapatan na saktan ng nanay ko! Ulitin niyo pa yan at gagantihan ko kayo sa masamang paraan! Hindi naman nakasagot ang dalawa at inalalayan pa nila ang isa't isa. Sa tingin ko, hindi naman ata sila nagsumbong kay Romeo dahil hindi kami pinagsabihan nito. Makalipas ang isang linggo, naririnig kong madalas na nagtatalo si Anika at Clarice. Pansin ko rin na halos hindi niya na maasikaso ang anak niya. Nakita kong umupo si Anika sa garden at alam kong hindi pa ito kumakain. Hinatiran ko siya ng pagkain doon, pero nang papalapit na ako sa kinaroroonan niya, narinig ko siyang nagsasalita. Parang may kinakausap, pero wala naman. Ano ka ba naman? Pwede naman akong lumabas kung kailan ko gusto Wala namang pakialam ang nanay ko sa akin. Talaga? Aba, gusto ko yan. Punta kaya tayo sa kagubatan para mag-picnic. Anika, sinong kausap mo? Anika, tumingin ka nga sa akin. Bakit ka nakangiti habang nakatingin dyan sa bulaklak tapos nagsasalita ka pa? Nagsasalita ba ang bulaklak, Iha? Hindi naman po bulaklak ang kausap ko. Kundi ang kaibigan ko na si Gerald. Gerald? Sino si Gerald at nasaan siya? Ayun po, nakatayo habang nakatingin sa atin. Nakangiti po siya, Tita Lydia. May itinulo siya sa akin sa likuran, pero wala naman akong nakitang tao. Natatakot ako para kay Anika at para na rin sa amin sa mansyon. Sa tingin ko, may kakaibang nangyayari sa kanya. Hinila ko siya papasok ng bahay, pero wala siya sa sarili habang sumusunod sa akin. Hinatid ko siya sa kanyang silid. Kung kanina, ang saya ng mukha niya. Ngayon, napalitan ito ng lungkot at tulala lang siya na nakatingin sa kawalan. Nika! Anika! May problema ka ba, Iha? Nakakatawa talaga si nanay. Mayaman na. Ano ba naman yan, Iha? Natatawa ka nga pero may luhang lumalabas sa mga mata mo. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Anika, aalis nga pala ako. May pupuntahan kami ni Tito Romeo mo. Baka hindi kami makauwi. Huwag kang aalis ng bahay. At kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Lydia. At ikaw naman, Lydia, ikaw nang bahala sa anak ko. Clarice, parang may problema kasi si Anika. Kanina nakita ko siyang nakikipag-usap sa halaman tapos ay wala na akong panahon para intindihin siya, no? Matanda ng babaeng yan. Hindi na yan sanggol na kada iyak kailangang isayaw o kantahan ng lalabay. Ang akin lang naman kasi, baka may problema ang anak mo. Hindi ikaw ang magtanong. Usasain mo siya.
Pero ikaw ang nanay. Inaabala mo na ako. Kapag hindi ka pa tumigil sa pangingialam sa buhay namin ng anak ko, aaalisin ko na kayo. Baka akala mo nakakalimutan ko na ang ginawa ng anak mo sa amin ni Nanay Dina. Nagdabog siyang umalis sa kwarto ni Anika ng araw na yon. Simula noon, sinubaybayan ko na si Anika, araw man o gabi. Habang tumatagal, lumalala ang kanyang kalagayan. Madalas na siyang umiiyak at nagsasalita habang hawak ang kanyang ulo. Hanggang isang gabi, narinig ko ang malakas niyang sigaw. Mahimbing na natutulog si Darin, kaya mabilis ako lumabas sa kwarto namin para tingnan ang dalaga sa taas. Anika, ano nangyayari sa'yo? May nakita ako sa sisame. Isang babae. Tumatawa. Kulay puti ang damit. Gusto niya akong dagalan para sakalin. Kaya sumigaw ako. Oh, wala naman Baka naman namamalikmata ka lang. Nakita ko po talaga. Natatakot po ako. Ayoko pa mag-isa. Yung kaibigan ko po si Gerald. Galit po siya sa akin. Nakikita mo pa rin ba si Gerald hanggang ngayon? Opo. Kaya lang po, galit siya sa akin. Inutusan niya akong patayin ng asong alaga ni Nanay at ni Tito Romeo. Pero hindi ko po magawa. Natatakot po kasi ako sa dugo. Alam mo, Anika, kailangan na talaga malaman ng nanay mo kung ano ang nangyayari sa'yo. May mali talaga sa'yo. Palibasa ang nanay mo kasi, mas inuuna ang buhay niya kaysa sa'yo. Masyado siyang nabulag sa pera ni Romeo. Halos araw-araw, bumibili siya ng luho niya. Pero hindi ka man lang niya mapangamusta. Ano kaya kung patayin ko po talaga ang alagang aso ni Nanay? Siguro, mababaliw yun. Huwag mong gagawin yun, ha? Kasi po, magtatampo si Gerald sa akin kapag hindi ko po ginawa ang bagay na yon. Kita mo, hanggang ngayon hindi niya po ako pinapansin. Kanina ko pa siya sinusuyo pero ayaw niya po talaga. Huwag niya po akong iiwan ha. Bantayan niyo po ako baka kasi bumalik yung babae na galit sa akin eh. Naging malungkot na naman ang mukha ni Anika habang nagkukwento tungkol sa kaibigan niyang si Gerald. Hindi ako umalis sa kwarto niya hanggat hindi siya nakakatulog. Nang mahimbing na ang dalaga, agad akong bumaba. Sakto namang nagkasalubong kami ni Darin sa pag-akyat sana sa hagdan. O Nay, saan naman po kayo galing? Anak, galing ako doon sa kwarto ni Anika. Alam mo, sa totoo lang, ilang araw na siyang nagkakaganyan eh. Iiyak, tapos tatawa. Para siyang nababaliw. Ano? Baka nakiinarte lang yung babaeng yun? Totoo nga, minsan wala siya sa kanya sarili eh. Mapapatunayan ko yan. Panay rin ang bigkas niya sa pangalang Gerald. Kaibigan raw niya. Minsan nga tinuturo niya sa akin pero wala naman akong nakikita. Hayaan niyo na po sila, Nay. May nanay naman yung babaeng yan. Alam mo naman na binabaliwala siya ng nanay niya. Kailangan niya ako. Kung pababayaan ko siya, baka mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Hindi naman masama si Anika kagaya ni Clarice. Ay, yan na naman po kayo eh. Kaya madalas kayo nasasaktan sa lahat ng bagay. Kasi mas pinipili ninyo mag-alala sa iba kaysa sa alalahanin ninyo ang sarili ninyo. Naniniwala akong iba si Anika kay Clarice. Patawarin mo ako pero hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa kanya. Naaawa ako sa kanya. Kung nakikita mo lang sana ang totoong sitwasyon niya sa itaas eh, hindi na siya lumalabas ng kwarto. Kung minsan, hindi na siya naliligo. Bumuntong hininga na lang si Darin, kaya bumalik na kami sa higaan. Hindi ako makatulog sa pag-iisip kung ano ang nangyayari kay Anika. Nang sumapit ang umaga, kaagad kong sinabi kay Clarice ang nangyayari sa kanyang anak. Pinuntahan naman niya si Anika sa kwarto nito kasama si Romeo. Sumunod rin ako sa kanila para malaman kung ano ang gagawin nila sa dalaga. Ano nangyayari sa anak ko? Ganda ng itsura ni Anika. Ilang araw na kasi siyang hindi naliligo. Pinipilit ko pero mas gusto niyang humihilata buong araw. Clarice,
Minsan hindi na rin kumakain ang anak mo. Romeo, anong gagawin natin sa kanya? O hindi ko alam. Ikaw ang nanay. Kaya ikaw na lang ang magdesisyon para sa anak mo. Susunod lang naman ako sa'yo. Hoy, Lydia, hindi kaya may masamang espiritu sa bahay na ito? O hindi kaya ikaw ang may kagagawa nito sa anak ko? Umamin ka! Ano? Nako, hindi ko magagawa sa kanyang bagay na yan. Baka nilason mo ang anak ko, kaya siya nagkakaganyan. Itong tandaan mo ha, kapag mawala ang anak ko sa akin, mananagot ka. Wala akong ginagawang masama. Bigla na lang siya nagkaganyan. Habang abala ka sa mga ginagawa mo, hindi mo na nabibigyan ng atensyon ng anak mo. Huwag mo naman isisi sa akin ang kakulangan mo bilang ina. Yan ang nababagi sa'yo. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Oo, Clarice. Huwag ka na mo problema dyan. Baka kukulubot lang yung mga balat mo eh. Alam mo, kaya mo na lang si Anika. Mamaya nag-iinarte ng pala yung batang yan. Si Lydia ginagalit ka lang yan para pumangit ka. Kagaya niya. Pilit namang kumalma si Clarice habang hinahaplos ni Romeo ang kanyang likod. Napahawak na lang ako sa pisngi kong masakit pa sa lakas ng sampal niya. Nauna na akong lumabas sa kwarto ni Anika. Doon, nakita ko si Nanay Dina. Mukhang nag-aabang sa akin. Lagot ka talaga kay Romeo kapag may masamang mangyari sa anak ni Clarice. Gusto mong gumante, pero sa anak ka gumagante. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Wala akong kinalaman sa nangyayari kay Anika. Ganun na ba ang pagkakilala ninyo sa akin, Nay, ha? Ako nga dati, nakilala ko kayong hindi ganyan. Nakasama nyo lang si Clarice sa iisang bubong. Parang nasali na naman kayo ng ugali niya. Umalis na kayo rito ng anak mo. Para kung sakaling babaliw si Anika ay wala kang pananagutan. Wala nang ibang gumawa niyan kundi ikaw lang o di kaya ang anak mo. Apo ninyo po si Darren. Hindi niyo siya pwedeng pagbintangan ng ganyan. Kung hindi kayo, di sino? Maayos kasama si Clarice sa bahay. Hindi katulad mo na wala nang ibang ginawa kundi isumbong ako kay Romeo. Ewan ko nga po sa inyo. Di magsama-sama po kayo. Hayaan ninyo. Kapag nakaipon ako galing sa sweldo ko dito, aalis kami ng anak ko. Magpapakalayo kami kung yan ang gusto ninyo. Ay mas mabuti pa nga. Nakita kong lumabas si Darren sa bahay. May bitbit siyang bote na parang alak, kaya sinundan ko siya. Naabutan ko siya sa may kanto, naninigarilyo, habang tumutungga ng alak. Nag-aalala ko para sa anak ko. Naapektuhan na siya sa nangyari sa amin ng tatay niya. Kaya siguro siya nagkakaganyan. Kaya siya nagbibisyo. Naninigarilyo ka na pala at umiinom ng alak? Nay, bakit naman po kayo nandito? Sinundan kita. Alam mo, maraming tambay na mga adik dito. Baka naman maispatan ka at mabugbog. Bumalik na tayo sa bahay. Itapon mo yung sigarilyo mo at alak. Walang maitutulong yan sa problema natin. Nay, awang-awa po talaga ako sa inyo eh. Kung tapos na sana ako sa pag-aaral hindi na kailangan tiisin ng ganyang sitwasyon. Kaso lang, isang taon pa eh. Makakapagtapos ka, kaya huwag kang magbisyo. Nagtitiis nga ako para sa'yo eh. Nagtitiis tayong dalawa para makapagtapos ka ng pag-aaral. Alam mo bang ako ang pinaghihinalaan nila sa nangyayari kay Anika? Ano? Ikaw na naman ang sinisisi? Oo, kesyo daw baka nilalason ko raw ang anak niya. Pero hindi ko magagawa ang bagay na yon. Alam mo, Darren, kapag nagpatuloy ka sa bisyo, pagtatawanan lang nila tayo. Mas lalo pang magiging walang kwenta ang tingin ng tatay mo sa'yo kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Kaya pag-igihan mo, ha? At itigil mo na yung ginagawa mong bisyo. Humingi ng tawad ang anak ko sa akin sa mga nangyari. Pagbalik namin sa bahay, bigla naming narinig ang malakas na sigaw ni Anika. Alam kong nandoon si Clarice dahil dinig din ang boses niya. Pilit niyang pinipigilan sa pagwawala ang kanyang anak. Sana lang gumaling na si Anika. Sana dalhin siya ni Clarice sa albularyo o di kaya sa doktor para malaman nila kung ano talagang kalagayan niya. Alam mo, Nay, nararapat lang na mangyari kay Anika ang bagay na yun eh.
Inago nila maginang nararapat para sa atin ang bahay. Eh si tatay at ang kanyang tindahan. Nagpapakasarap sila sa buhay. Si Clarice, bumibili ng iba't ibang damit araw-araw pero ikaw, hindi ka man lang doon mabigyan ni tatay ng kahit isa. Ano ka ba? Hindi ako naiinggit ano? Tsaka pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan kay Anika? Hindi kita pinalaking ganyan, Darren. Maawa ka sana sa kanya oh. Makinig ka. Nagwawala pa rin siya sa itaas. Sigurado ako, nakakita na naman siya ng babaeng nakaputing damit na gusto siyang saktan. Ano? Oo. Yan ang kwento niya sa akin sa tuwing matapos siyang sumigaw. May babae raw na nasa kisame at gusto siyang sakalin. Mababaliw talaga siya kapag patuloy siyang nakakita ng ganyan. Ay, kaya nga ako naaawa sa kanya. Sayang naman si Anika. Mabait na bata at maganda pa. Tapos babagsak lang sa mental. Huwag na kayong mangialam, Nay. Kung saan siya babagsak. Hindi niyo naman siya kamag-anak para alalahanin niyo pa siya. Habang lumilipas sa mga araw, nag-iiba na talaga ang nangyayari kay Anika. Nakatiran ko siya ng pagkain isang gabi. Nadatnan ko siyang nagwawala sa kanyang higaan. Nakita ko, bumubula ang bibig niya. Tumitirik ang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Sobra akong natakot, kaya kaagad kong pinabangon ang dalaga. Ika, ano nangyayari sa'yo? Clarice! Romeo! Si Anika! Halika kayo rito, puntahan niyo siya dito! Anong ginawa mo sa anak mo, ha? Nilaso mo na naman ang anak ko? Ah! Hindi! Nandito ako para hatiran sana siya ng pagkain pero nadatnan ko siyang nagkakaganyan. Eh sobrang taas ang lagnat niya. Sa tingin ko, kailangan mo na siyang ipatingin sa albularyo. May mali na sa anak mo, hindi na talaga siya normal, Clarice. Oo nga naman. Ipatingin na lang natin siya sa albularyo. Puwisit kasi bata to eh. Hindi nakikinig sa akin. Ano pang hinihintay mo, Halija? Kumuha ka na doon ng yelo at maliit na towel para ipamuna sa kanya. Ako ang magpupuna sa anak mo? Alam mo sino? Ako ba? Hindi ba ikaw ang binabayaran dito? May kailangan pa akong gawin. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa anak ko. Tila walang pakialam si Clarice sa nangyayari sa kanyang anak. Kunwaring nag-aalala, pero hindi naman totoo. Pakitang tao lang ang lahat. Malas lang ni Anika dahil nagkaroon siya ng ina na mas iniisip ang sarili kaysa sa anak niya. Makalipas ang kalahating oras ng pagpunas ko sa kanya, naging maayos na ang kalagayan ni Anika. Nakatulog siya sa sobrang pagod. Naghihina pa rin ang katawan. Kawawa naman talaga ang bata. Ano bang ginagawa mo riyan, Nay? Umalis na sina tatay at Clarice eh. Tapos ikaw, dito ko pa rin sa kwarto ng babaeng yan? Pinabayaan siya ng kanyang ina, kaya hindi ko siya pwedeng iwan ng ganun-ganun lang dito. Itigil niyo na nga pong pag-aalala sa babaeng yan. Hindi. Darren, aalagaan natin siya. Nay naman eh. Nanay ako, Darren. Alam kong pakiramdam na pinabayaan ng magulang. Kaya't pakiusap, anak. Huwag mo naman akong diktahan sa gagawin ko. Hindi naman kita pinababayaan eh. Sana tuluyan ng mabaliw ang babaeng yan para magpakamatay na lang siya. Hindi ko inasahan na lalabas yun sa bibig ng anak ko. Puno ng galit ang mga salitang sinambit niya at doon ko lang naisip, baka may kinalaman si Darren sa nangyayari kay Anika. Ano ang sinabi mo, Darren? Wala po, Nay. Pagpahinga na po kayo. Susunod na ako sa kwarto natin. Sabay na po tayo. Eh kung ang nanay nga niyan, walang oras para alagaan siya eh. Bakit ikaw pa ang gagawa? Mauunawaan mo rin ako kapag naging magulang ka na, Darren. Bakit pa? Gusto mong mawala si Anika? Kung ano man ang ginawa ng nanay niya, hindi siya kasali doon. Winaksi ko ang isip ko na may kinalaman si Darren sa nangyari kay Anika. Pero ramdam ko, parang natutuwa siya sa sinapit ng anak ni Clarice. Isang umaga, biglang dumating ang isang matandang lalaki sa bahay. Nagpakilala siyang albularyo. Pinatawag daw ni Romeo mula sa kabilang bayan. Ay, nasa na ba yung dalagang gagamatin ko? Nasa kwarto niya po. Samahan ko na po kayong pumunta doon. Nasaan ba ang magulang niya?
Teka, ikaw bang nanay niya? Hindi po. Dati akong asawa ni Romeo at si Clarice naman ang kanyang kinakasama. Bale, anak si Anika ni Clarice sa una niyang asawa. Ay nako, mabuti naman at natis ninyong magsama sa isang bubong. Kabit at asawa. Nagsasama. Wala rin naman akong magawa. Wala kaming pupuntahan ng anak ko. Kaya't pagtitiisan ko na muna sa ngayon. Nasa kwarto pala nila ang magulang ni Anika. Tatawagin ko na lang mamaya kapag nandoon na kayo sa kwarto ng dalaga. Ay sige, ako nga pala si Boboy. Ako naman si Lydia. Kaagad ko siyang hinatid sa kwarto ni Anika. Ang dalaga ay naglalaro ng tissue. Ginagawa niya itong parang pera at pinapasok sa kanyang wallet. Naaawa si Mang Boboy habang pinagmamasdan siya. Tinawag ko na sina Clarice at Romeo para makasaksi sa panggagamot kay Anika. Nagsimula na ang matanda sa kanyang orasyon. May pinalabas siyang mga dahon, insenso at kung ano-ano pang mga haplas sa dalaga. Nako po, hindi ordinaryong sakit ang nangyari kay Anika. Ito ay gagagawan ng isang masamang nilalang. Anong nilalang naman? Ano po ba talaga ang nangyayari kay Anika? Kinulam si Anika. Kinulam siya upang maging baliw. Sino naman ang gumawa ng kulam sa anak ko? Gawin niyo po ang lahat na makakaya po ninyo, ha? Handa ako magbayad ng malaking halaga kapag nagamot po ninyo si Anika. Ay sige, susubukan ko. Nararamdaman ko na malakas ang kumulam sa kanya. Isa ka manggagamot. Kaya alam kong kaya mong patumbahin ang magkukulam na yan. Kung sino man ang gumawa ng kulam, gawin mo rin ang lahat upang maibalik sa kanyang kulam na ginawa niya kay Anika. Tumango si Mang Boboy sa kanilang dalawa. Nagsimulang magsampit ng orasyon ng matanda upang gamutin si Anika. Pero tila walang talab ang kanyang dasal. Nagtaka rin si Mang Boboy. Parang mayroong humahadlang sa kanya. Isang puwersang ayaw ipaalam kung sino ang mangkukulam. Masyadong malakas ang kulam sa inyong anak. Hindi ko siya kayang gamutin. Anong klaseng manggagamot ka naman to hindi mo siya kayang gamutin? Peke kang matanda ka! May akala ko ba ikaw na makakatulong upang mapagaling ang anak ko, ha? Pero hindi pala. Kung hindi mo siya magagamot, wala ka matatanggap sa akin kahit isang piso. Hindi ko nga talaga siya kayang gamutin eh. Masyadong malakas ang puwersa ng mangkukula. Teka, ang mabuti pa. Umanap na lang kayo ng ibang albularyo. Ay, mabuti pa nga. Sinayang mo lang ang oras namin. Mag-aayos pa naman ako ng mga mamahaling gamit ko. May alam po ba kayong paraan para magamot si Anika? Kailangan ninyong makahanap ng isa pang mambabarang upang malabanan ng kulam kay Anika. Iyon ang sumpa na kasama ng kulam sa dalaga. Abay, kung wala ka rin ilang maitutulong, umalis ka na nga sa bahay namin. Nakakabastos ang ugali nilang ipinakita kay Mang Boboy. Naaawa naman ako sa matanda, kaya sinundan ko siya hanggang sa labas para mabigyan ng kahit maliit na halaga ng pera. Pasensya na talaga kayo sa kanila. Ganyan lang po talaga sila. Kaya yata kinulam ang anak ni Clarice dahil napakasalbahe ng nanay. Sana katagumante. Hindi niyo po ba talaga nakita kung sino ang kumulam sa kanya? Dala ko naman ang gamit ni Anika. Pag-aaralan ko sa bahay kung sino ang gumawa ng kulam sa kanya. Hindi ko naman kailangan ng pera nila. Ang gusto ko lang naman ay ang makatulong. Kakailanganin ko ang gabay ng mga anito ko para malaman ko kung saan talaga nagmumula ang kulam. Salamat po ha. O kung may pagkakataon kami na lang po ang bibisita sa inyo doon sa bahay ninyo. Ay, pwede rin naman. Magtanong-tanong ka lang at marami naman ang nakakakilala sa akin doon. O siya, mauna na ako ha. Ingat po kayo. Umalis na ang matandang lalaki ng mga oras na iyon. Maya-maya pa, nagdadabog na lumapit sa akin si Clarice. Kasunod niya si Romeo. Halatang galit pareho. Si Darren nagtataka, kaya lumapit din sa kinaroroonan ko. Ayop ka, Lydia! Ikaw ang kumulam sa anak ko, no? Tanggalin mong kulang sa anak ko kundi ipapapatay kita! Wala akong ginawa sa anak mo! Ikaw lang naman ang may motibong gumanti sa amin, no? Pati ang anak ko, dinamay mo pa?
kumanda ka sa akin. Oras na napatunayan kung ikaw ang mangkukulam, papupugutan talaga kita ng ulo. Ikaw ba talaga ang kumulam sa anak ni Clarissa? O kung hindi ikaw, sino ang itutusan mo mangkulam? Hindi nga ako mangkukulam. Hindi ko magagawang bagay na yan kay Anika. Napakabait niyang bata. Umayos nga kayo sa paratang ninyo sa nanay ko. Hindi man kukulam ang nanay ko. Baka marami na kayong naapakan na tao kasi, kaya kinulam ang anak mo. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang kausap ko. Ginawa ng nanay mo na baliw ang anak ko. Bawiin mo ang kulam mo sa kanya, Lydia. Kapag hindi gumaling ang anak ko, palalayasin kita. Walang galang na po Wala kayong karapatang palayasin kami ni nanay. Eh kahit si tatay pa, hindi niya kami ang mapapalayas, no? Papakasuhan ko kayong dalawa. Kasal si nanay at tatay. At naglabag kayo ng batas. Tinatakot mo ba ako, ha? Hindi! Ba't naman kita tatakutin, ha? Bakit? Natatakot ka ba? Subukan mo lang saktan ng nanay ko ulit. At ako ang makakalaban mo. At tapang mo na! Ano ba pinagmamayabang mo? Natatay kita! At asawa mo si nanay! Hindi ba dapat ikaw mismo ang nagtatanggol sa asawa mo? Napakawalang kwenta mong tao! Napaiyak na lang ako sa harapan nila. Mariin kong itinanggi na hindi ako ang nangkulam kay Anika. Pero habang nagsasalita ako, biglang dumating si Nanay Dina at masama ang tingin niya sa akin. Kawawa na ba si Anika? Pati inosenteng bata ay dinamay mo pa sa galit mo. Hindi ka na naawa kay Anika. Hindi talaga ako ang nangkulam sa kanya, Nay. Kilala mo ko. Hindi ko magagawa manakit ng kapwa ko tao. Pati ba naman po kayo, Lola? Bigyan din ng pagkakakilala niyo sa nanay ko. Ay bakit? Hindi ba? Lumabas na ang tunay na kulay ng nanay mo ngayon. Ang akala ko ba naman mabait ka, pero hindi pala. Plastic ka babae. Puh! May dugo ka palang mangkukulam, kaya nararapat lang na iwan ka ng anak ko. Itigil niyo nga yan! Gawan na lang natin ang paraan kung paano malalaman kung sino ang tunay na mangkukulam. Itong tatandaan mo, Clarice. Kapag hindi kayo umalis ang anak mo, mababaliw na siya hanggang kailan? Pakiramdam ko ang sama-sama ko ng tao. Ako na ang inabuso. Ako na ang niloko. Pero sa akin pa rin ibinabalik ang lahat ng sisi. Kung hindi lang dahil sa anak ko, matagal na akong naglayas at tumira na lang sa gilid ng kalsada. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Inosente naman po kayo Nagsasayang lang kayo ng luha niyo sa kanila. Alam mo bang nasasaktan ako na sobra? Napakamartir kong babae. Kahit ganito na ang ginagawa ng tatay mo sa akin, hindi pa rin ako umaalis. Umalis na nga lang kasi tayo. Para hindi na tayo masisi sa mga kamalasang nangyayari sa kanila. Kapag umalis tayo, mas lalo nilang iisipin na may kinalaman tayo sa nangyari. Isa pa, naaawa ako kay Anika. Baka may masamang mangyari sa kanya kapag iniwan natin siya sa nanay niya. Ay, ano naman po kayo sa pagiging mabuting puso po ninyo Naaawa talaga ako kay Anika. Malakas ang kutob ko na may dinadala siyang problema bago siya naging baliw. Sa mga lumipas na panahon na inaalagaan ko si Anika, parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Kahit pinaparatangan nila ako, hindi ako subuko sa pag-aalaga sa kanya. Galit sa akin si Clarice, pero wala siyang magawa kundi hayaan akong alagaan ng anak niya dahil nandidiri na siya sa amoy ng dalaga. Alam mo, Clarice, bakit hindi na lang natin dalhin sa doktor yung anak mo, ha? Baka naman may tulong sa kanya ang mga yon. Dagdag gastos lang ang bagay na yan. Sa albularyo na lang para siguradong kaunti lang ang ilalabas nating pera, no? Isa pa, gusto ko pa naman bilhin yung mamahaling bag doon sa mall. Nangako ka sa akin na babalikan natin yon. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Pero baka lang naman gusto mo na ipatingin natin sa doktor ang anak mo. Ay, wag na muna. Si Lydia na ang mag-aalaga sa kanya. Kaya mo nang alagaan ang anak ko, hindi ba? Patunayan mo sa akin na wala kang kinalaman sa nangyari sa anak ko. Wala talaga akong kinalaman, Clarice. Kahit sinaktan ninyo ako ni Romeo, hindi yun sapat na dahilan para kulamin ko si Anika. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Anika. Nakita ko siyang sinasakalang sarili niya. Ang mahaba niyang kuko
bumabaon na sa kanyang leeg. Dali-dali ko siyang nilapitan para tanggalin ang kamay niya sa leeg niya. Anika, bitiwan mong leeg mo! Masasakal ka niyan! Gusto ko na mamatay! Hayaan niyo na ako! Gusto mo nang mamatay? Eh di mamatay ka na! Naging pabigat ka lang dito sa amin ng Tito Romeo mo. Alam mo, pasalamat ka at may pagmamahal pa akong natitira sa'yo. Ang pangit mo! Kasing pangit ang itsura mo, ang ugali mo! Mas maganda pa nga si Ate Lydia sa'yo eh! Clarice, huwag mo nang patulan. Alam mo naman ang kalagayan ng anak mo eh. Kung anong iniisip niya at gusto niyang sabihin, gagawin niya talaga. Ay, kailangan na natin pupunta sa tindahan. Baka dumating na ang taong bibili ng tindahan natin eh. Ano? Ibebenta mo ang tindahan? Oo, bakit naman hindi? Wala ka namang kambag doon kahit piso ah. Wala nga. Pero grabe ang pagod ko ron para mapalaki ang tindahan. Ano ka ba naman, Romeo? Pangarap natin yun noon para kung sakaling mamatay tayo, maipapamana tayo sa anak natin. Yang anak mong bastos! Walang makukuhang mana yun sa akin! Napayakap si Anika sa baywang ko. Umiiyak habang tinuturo ang nanay niya sa akin. Para siyang batang nagsusumbong. Hindi ko na kayang pagmasdan ng dalaga sa ganoong sitwasyon. Ayaw kong saktan ng damdamin ng anak ko, pero kailangan kong malaman ng totoo kung may kinalaman ba siya sa nangyari kay Anika. Anak, gusto ko lang talagang malaman ang totoo. Hindi ba ikaw ang nagpakulam kay Anika? Ako po? Bakit ko naman po siya ipapakulam? Ikaw lang naman ang nagsabi noon na ipakukulam mo siya. Tapos sinasabi mo pa na nararapat lang kay Anika ang nangyari sa kanya. Nagkakutob kasi ako na baka ikaw ang nagpakulam dahil galit na galit ka sa kanila. Bakit ikaw, Nay? Ikaw ba? Hindi ka galit sa kanila? Kaya palagi kayong inaalip po si tatay noon pa man eh. Dahil hindi man lang ako makaimik. Lahat ng gusto niya sinusunod po ninyo eh. Pero nagagawa pa rin na kayong saktan. Kahit isang beses, magalit ka naman sa kanya. Galit ako, pero hindi ko magagawang kulamin si Anika. Ako rin naman po, Nay eh. Galit din ako. Pero hindi ko kaya magpakulam ng tao, no? Ramdam ko na nagtampo si Darren sa akin. Kaya niyakap ko siya at humingi ng tawad sa paratang ko. Sobrang nagugulhan lang talaga ako. Bakit kaya hindi kayang kilalanin ni Mang Boboy ang mangkukulam? Gusto kong gumawa ng paraan upang matuklasan ang lahat ng nangyayari kay Anika. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kung ano ang magagawa ko. Inaawa lang po talaga ako sa inyo, Nay eh. Bakit po ba pinoproblema niyo yung mga nangyayari kay Anika? Halos araw-araw, nakikita ko kayong pagod sa pagkukonsumisyon sa nangyayari sa atin eh. Tapos, dagdag isipin niyo pa si Anika. Hindi naman sa pinagdadamot kita sa kanya pero sobra naman po ang bait niyo kasi eh. Sinaktan kayo ng nanay niya pero nagagawa niyo pa rin mag-alala sa kanya. Kagaya nga lang sinabi ko, hindi magkatulad si Anika at Clarice. Magkaiba silang dalawa, anak. Simula ngayon, kung gusto niyo siyang protektahan, kayo na po ang bahala. Basta ako, gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan ni Tate at Clarice na yun. Tsaka nga pala, ibebenta na ng tatay mo ang tindahan. Alam ko na po yun. Wala na tayong magagawa eh. Sa ngayon, hindi pa niya niisip ang lahat dahil nabulag siya sa pagmamahal sa kabit niya. Pero darating ang araw, magsisisi siya sa ginawa niya sa atin. Kahit anong pagkakamali ang ginawa niya sa atin, tatay mo pa rin siya. Hindi mo na mababago yun. Patawarin mo ako, anak, kung maling tao ang napili kong maging ama mo. Ni-influensya lang siya ni Clarice eh. Kaya siya nagkakaganon. Inuuto niya si tatay para mahututan ng pera. Para lang may pambili ng mga luho niya. Niyaya ko si Darren na puntahan si Anika sa loob ng kanyang kwarto. Pagpasok namin, nadatnan namin si Anika. Binubunot ng sarili niyang buhok. Kinakamot ang ulo hanggang sa dumugo. Habang paulit-ulit siyang tumatawag ng mga pangalan na parang may kausap na hindi namin nakikita. Lola, kunin niyo na po ako. Sama na lang po ako sa inyo. O di kaya,
Sa'yo, kuya. Kasama po ako kung saan kayo nakatira. Ayoko na po dito. Nay, parang may kinakausap na naman siya sa sulok ng kwarto niya, oh. Tsaka yung ulo niya, dumudugo na. Eh, anong gagawin natin sa kanya, Nay? Hindi ko din alam. Umalis pa kasi ang nanay niyan eh. Kung sana nandito siya makikita niya kung ano ang sitwasyon ng anak niya. Tulungan mo kong talian ang kamay niya para hindi niya maubos sa kakasabunot ang buhok niya. Baka naman naging masama na naman tayo sa paningin ng nanay niya, ah. Naku, nasa na kayang lula at kuya niya? Kapag nakauwi si Clarice, tatalungin natin siya tungkol sa mga bagay na yan. Ano pong gagawin niya sa akin? Huwag niyo po akong sasaktan. Anika, hindi ka namin sasaktan ha. Kailangan lang naming talian ka para hindi mo saktan ang sarili mo ha. Ayoko! Pakawalan niyo nga ako! Grabe, ang baho mo namang babahay ka. Ay, naku, mabuti pa, Nay. Paliguan mo na kaya si Anika. Sobrang tapang ng putok ng babaeng to eh. Putok? May baril po ba ako? Wala. Basta huwag ka nang pumalak para hindi ka masaktan. Parang bata kong umasta si Anika. Kaya inutunan lang namin siya ni Darren. Pero minsan, hindi talaga siya nagpapauto. Gusto kasi niyang masunod kung ano ang gusto niya. May mga sandaling nakatulala lang siya. Tapos, biglang tatawa. At maya-maya ay iiyak habang may sinasambit na mga pangalan. Hanggang kailan kaya magkakaganyan si Anika? Gagaling pa kaya ang batang yan? Kung kinulam lang talaga siya, may pag-asa pa siyang gumaling. Pero kung salahin na talaga nila ang baliw, baka wala nang pag-asa, Nay. Bakit kasi hindi na lang si Clarice ang naging ganyan? Total siya naman ito may ginagawang mali. Ay, walang konsensyang babaeng yun. Mas inuuna pa niyang gawin ang mga luho niya kaysa asikasuhin ang anak niya. Palibhasa kasi, ngayon lang nakahawak ng pera kaya nagkakaganyan. Sinabi mo pa. Noon pa man, alam ko na kung anong gusto niya sa tatay mo. Hindi naman talaga niya mahal ang tatay mo Pera lang ang habol niya. No, balang araw. Pagigising din si dati sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Mawawala muna ang lahat bago niya maisip ang maling pinatulan niya ang babaeng yun. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Clarice, sinabi ko sa kanya ang lahat patungkol sa mga pangalan na binibigkas ni Anika. Kita ko sa mukha niya ang takot. Parang may alam siya, pero pinilit niya itong itago. Kahit siya, halatang natigilan at natakot nang malaman ang lahat. Matagal nang patay ang lola at ang kuya niya. No? Sabi pa nga niya, sasama na lang daw siya kung saan sila naroroon. Ang mabuti ko sigurong gawin, ipasok na lang sa mental yang si Anika. Hindi mo man lang ba susubukang dalhin siya ulit sa ibang albularyo? Sa tingin ko, nasa dugo talaga ng tatay niya ang pagiging baliw kaya siyang nagmana. Hayaan mo na yan. Isa pa, Lydia. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Magiging sagaba lang si Anika sa mga plano ko. Hindi ako nakasagot ng mga sandaling yun. Nang nagkaroon kami ng pagkakataon na mailabas si Anika sa bahay, kinausap ko si Darren na samahan niya akong pumunta sa kabilang bayan. Balak kong dalhin si Anika kay Mang Boboy sa huling pagkakataon na baka sakaling matulungan pa siya. Pumayag naman si Darren at siya na ang umalalay kay Anika habang palabas kami ng bahay. Aalis po ba tayo? Sama natin ang kaibigan ko. Alam niyo po bang marami akong kaibigan sa kwarto ko? Ano ba? Wala kang kaibigan dun, oh. Guni-guni mo lang ang lahat ng yun. Meron akong kaibigan. Wala nga. Ay, Darren naman. Alam mo namang si Anika, bumalik na sa pagiging batang pag-iisip tapos papatulan mo pa. Hayaan mo na lang kasi siya. Mamaya magtatampo na naman yan at tatakbo sa malayo. Bibiro lang naman po ako, Nay. Oh, yun na pala yung tricycle, oh. Sakay ako sa airplane? Oo, sasakay tayo sa airplane. Pero wag mong babanggitin sa nanay mo ha, na sumakay tayo sa airplane. Tumango naman ng dalaga sa akin at nagmamadaling sumakay sa tricycle. Habang pinagmamasdan ko siya, kita ko pa rin ang kainosentihan sa mukha ni Anika. Parang batang walang kamali-malay sa bigat na dinadala niya. Ilang oras ang lumipas
Nakarating din kami sa bahay ni Mang Boboy sa tulong ng mabait na tricycle driver. Mang Boboy! Mang Boboy! Oh, Lydia! Grabe, dinala mo talaga dito si Anika. Eh, alam ba ng nanay niya ang ginawa mo? Ay, hindi. Wala naman kasing balak ang nanay niya na ipagamot ang anak niya kaya ako na lang po ang gagawa ng paraan. Mabuti na lang at pumayag din itong anak ko na samahan kami. O, sige, tuloy kaya. Alam mo pinag-aralan ko talaga kung anong nangyayari kay Anika eh. Napag-alaman ko na ang mangkukulam ay isang babae. Abay, napakalakas niya. Nakatalikod siya kaya hindi ko makita yung mukha niya eh. May ginagawa siyang ritual para mapigilan ng mga manggagamot na makilala siya. Sabi ko na sa inyo, nanay eh. Wala talaga akong kinalaman sa nangyari kay Anika. Bakit? Pinagbintangan mo ang anak mo na kinulaman talaga. Kasi ba naman, madalas niyang sinasabi na ipakukulam niya ang mag-ina. Tapos, parang nakikita ko rin na gusto niya ang nangyayari kay Anika. Wala akong sapat na kakayahan para tulungan si Anika. Hindi ko kayang sanggain ang kapangyarihan ng mangkukulam eh. Alam mo, malakas ang kutob ko. Sinaunang ritual ang ginagamit niya. Pero sa pagkakaalam ko ang mga sinaunang ritual, noon pa binasag ng mga babaylan eh. Kung ganon, ano kaya ang makakatulong kay Anika para bumaling siya? Nagbabalak na kasi ang nanay niya na ipadala siya sa mental hospital. Ay naku, kawawa naman yung batang yan. Malas siya sa ina. Kaya pala siya pinagpalit ng nanay niya sa sarili nitong kaligayahan eh. Kaya nga po bagay na bagay talaga sila ng tatay ko eh. Mga walang kwentang tao. Ito na lang ang maibibigay ko ha. Paamuyin mo si Anika na itong lagis para kumalmas at makatulog. Maraming salamat po, Mang Buboy. Siya nga pala. Ang mangkukulam ay ang babaeng may maiksi at makulot na buhok. Napaisip ako kung sino nga ba ang babaeng may maiksi at kulot na buhok na nakilala ko. Pero kahit anong pilit ko, wala akong maalala. Umalis na kami sa bahay ni Mang Boboy at nagpa siya ng umuwi. Saktong pagdating namin, kakarating lang din ni na Clarice at Romeo galing sa galaan. Pinaupo namin si Anika sa sopa habang si Darren naman ay dumiretso sa kwarto para maligo. Bakit mo naman pinalabas ang babaeng yan sa kwarto niya? Para makapagpahangin kasi kawawa naman eh. Alam mo, Lydia, umaas na kang parang ikaw ang nali ni Anika. Buhay pa nga si Clarice, pinapalitan mo na ang pwesto niya. Sa'yo pa talaga nang galing yan. Ako nga, buhay pa bilang asawa mo. Pinalitan na nga niya ako. Kunin mo lang ang anak mo at ilak mo sa kwarto. Mamaya maubos pa niyang sirahin ang mamahaling gamit natin eh. Ayoko lumapit sa kanya. Ang baho-baho na niya at nakakatakot na, no? Ikaw nang magdala sa kanya doon sa kwarto, Lydia. Total, ikaw naman na nagpalabas sa kanya. Oo, ako nang bahala. Anika, tama na yan ha. Nasugatan ka na ng vase. Umakyat na tayo. Gaganti ako! Gaganti ako! Ayoko makinig sa mga drama niya, Lydia, okay? Iakyat mo na yan doon sa taas. Kailangan ko pang ayusin ang mga pinamili kong gamit. Kahit ayaw sumama sa akin ni Hanika, hinila ko siya papasok sa kanyang kwarto. Humiga naman siya, kaya pinaamoy ko sa kanya ang mabangong halimuyak na binigay ni Mang Boboy. Kaagad siyang nakatulog, kaya iniwan ko na siya sa taas. Makalipas ang ilang oras na ng hapunan. Hinatiran ko si Anika ng pagkain sa kwarto. Pero bigla akong kinabahan nang makita kong wala siya roon. Mabilis akong bumaba para hanapin siya. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko siyang nasa likod ng bahay. Pero bigla akong natigilan. May hawak siyang buhok, makulot, maiksi, at sinasabunutan niya. Anika, uy bakit ka nandito? Paano ka nakababa nang hindi ko alam? Ikaw talaga. Sana hindi ka nalang bumaba dahil baka mapano ka pa. Nanay! Nanay! Yung nanay mo, baka nagpapahinga na. Si nanay! Huwag ka mag-alala. Hanggat may magagawa ako, hindi ko hahayaang dalhin ka niya sa mental hospital. Akin na yung wig na hawak mo. Tingnan mo nakalbo na sa kasasabunot mo. Unay, pinalabas mo ba yan sa kwarto niya? Ay nako,
Baka mamaya malinti ka na naman po kayo kay Clarice eh. Hindi ko nga alam na lumabas siya. Nawawala siya at hinahanap ko siya. Mabuti na lang at dito lang din sa likod ng bahay nagpunta at hindi niya naisipang umalis. Ay, tulungan ko na po kayong mabalik siya sa kwarto niya. Ayoko! Dito lang ako! Hayaan na muna natin siya. Baka kasi magwala kapag pinilit natin. Darren, tingnan mo to. Kanino kaya itong wig? Baka nga sa nanay nga niya. Ewan ko pero kailan pa gumamit ng wig si Clarice? Ay, ang mabuti pa. Gagawan ko ng paraan upang matuklasan ng lahat. Huwag naman sana maging totoo ang hinala ko na siya mismo ang kumulam sa kanyang sariling anak. Nang napakalaman na namin si Anika, binuhat nga siya ni Darren pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos niyang kumain, pinaamoy ko ulit ang langis na galing kay Mang Boboy para makatulog siya kaagad. Pagkababa namin ni Darren, nadatnan ko si Clarice sa kusina. Umiinom ng gatas na parang walang nangyari. Doon ko naisip na isagawa ang plano ko upang malaman kung totoo bang wig ang buhok niya o hindi. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at bigla ko siyang sinabunutan. Kailangan kong malaman kung totoo ang buhok mo. Sira ulo ka ba? Natural hindi peke itong buhok ko. Lintik ka. Gagantihan kita sa ginawa mo sa akin. O sige, magsabunutan tayong dalawa. Alam mo, matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Kung hindi lang dahil sa anak mo, binuhusan ko na ng mainit na tubig itong pagbumukha mo. Ano ba? Itigil nyo nga yan! Tama na! Tama na! Pagsabihan mo itong nanay mo, ha? Hindi ko siya inaano pero sinabunutan niya ako. Hoy! Ba't nakakarinig ako ng ingay sa taas? Teka, anong nangyayari dito? Ay, kasi Romeo, itong asawa mo, sinabunutan na ba naman ako? Ang sabi niya sa akin, kakalbuhin niya ako para iwanan mo ko at babalik ka sa kanya. Sinaktan mo ang asawa ko, Lydia! Oy, teka, mawalang galang na po! Tay, sinani po ang asawa ninyo! Inuubos na ba talaga ang pasensya ko? Alam mo, dapat lang kayo magpasalamat dahil napapakinabangan ko kayo dito. Sabay kung hindi lang nagkaganyan ng anak ni Clarice, wala nayasin ko na kayo eh! O hindi pa layasin ninyo! At nang maghibas kayo sa layas pareho! Ay, wag mo na siyang patulan, Romeo. Ang mabuti pa, magpahingan lang tayong dalawa. Napahilamos na lang ako ng mga kamay sa muka, dala ng inis at pagsisisi sa kapalpakan na nagawa ko. Si Darren naman, tahimik lang na lumapit at mahinahong inaayos ang buhok ko para bang sinasabi niyang ayos lang ang lahat kahit pareho na kaming pagod sa gulo ng buhay. Ayos lang yan, Nay. At least, napatunayan na natin na hindi siya gumagamit ng wig. Diyos ko, akala ko talaga'y peke ang buhok niya. O di kaya'y nagpapalit-palit siya ng wig. Nay, may pagtatapat po ako sa inyo ha. Alam niyo po ba kung bakit hindi natin madalas nakikita si Lola Dina dito? Kasi madalas siya umaalis eh. Naninibago ka ba, anak? Ako hindi. Ang alam ko, may kubo nga si Nanay Dina sa kagubatan. Minsan dun siya natutulog, minsan naman dito sa bahay. Kada gabi ko po siya nakikitang umaalis eh. Hindi ko lang sinabi dahil ayaw kong isipin na makukulam si Lola. Bakit mo naman sinasabing mangkukulam ang lola mo? Sinundan ko po kasi siya ng isang beses. Nakita ko siya sa kubo niya. Nagsasagawa ng ritual habang bubulong. Use my power to break her mind. Ganun po yung sinasabi po niya. Sigurado ka ba? Opo. Kanina nang paakyat ako para magkatid ng pagkain kay Anika. Ayun, nakita ko na naman siyang umalis na naman. At kapag umaalis po si Lola, doon nagsisisigaw si Anika na natatakot o kaya sinasaktan ng sarili niya. Sundan natin ang lola mo. Darren! Nagmadali kaming pinuntahan ang kubo ni Nanay Dina ng gabing yun. Natatakot ako at kinakabahan. Ang alam ko, pabor si Nanay Dina sa paghihiwalay namin ni Romeo. Kung nagawa niya ang bagay na yun, may malalim siyang dahilan. Nang makarating na kami sa kubo, buong lakas kong itinulak ang pintuan. Hanggang sa ako na nga mismo ang nakakita, si Nanay Dina nagsasamba sa itim na rebulto. Ang nasa harap ng rebulto ay litrato ni Anika na nakangiti.
Gulat na gulat si Nanay Dina nang makita niya kami. Ayan, Nay, tignan ninyo ang ginagawa ni Lolo. May kinalaman nga siya sa nangyayari kay Anika. Nay, anong ginagawa niyo? Kayo pa lang nang kukulam kay Anika? Pero bakit? Umalis na kayo at huwag na ninyong gagambalain pang ginagawa ko. Malapit na ninyong mabawi ang lahat ng sa inyong dalawa. Gusto naming mabawi ang lahat pero hindi sa ganitong paraan. At ano na naman ang gagawin mo, Lydia? Gagamitin mo na naman ang kabutihan mo. Tama nga si Darren. Humihina ka kasi inuuna mong maging mabuti. Alalahanin mo, ang ginawa nila sa'yo, ginawa kang katulong sa sariling pamamahay. Akala ko po ba pabor kayo sa paghihiwalay nila tatay at nanay? Kailangan ko magpanggap dahil pare-parehas tayong mawawalan kapag hindi ko ito ginawa. Ipinaghihiganti ko kayo sa kanila. Nasasaktan ako habang pinagmamasdan ng pang-aalipusta ni Clarice sa inyong dalawa. Inuuto niya ang iyong ama. Hinuhut-hutan niya ng pera. Hanggat hindi pa nila naibebenta ang tindahan, kailangang mawala si Clarice sa buhay ninyo. Pero bakit si Anika? Hindi ka ba naaawa sa bata? Sinasaktan ng bata ang sarili niya. Lintik na awa yan. Kaya ka naiwan, puro kaawa, puro kabutihan. Ay umalis na kayo rito. Muli siyang bumalik sa pagsagawa ng orasyon sa litrato ni Anika. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero habang pinagmamasdan ko, lalo lang akong pinaghihinaan ng loob at naiinis sa ginagawa niya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko, sinipa ko ang mga gamit niya sa pag-uorasyon. Nagsitalsika ng mga yon sa sahig at agad siyang napalingon sa akin. Galit na galit habang kumikislap ang mga mata sa dilim ng kubo. Imbes na magpasalamat ka sa ginawa ko para sa inyo ng apo ko, nagagawa mo pa akong ganyanin. Hindi ako magpapasalamat. Lola, isa pa na talaga kayong mangkukulam. Nakita mo naman lang nang kukulam ako. Kaya natural, isa akong mangkukulam. Darren, ginagawa ko ito para sa inyo. Bakit kung kayo lang ha? Kaya niyo bang patalsikin ang Clarice na yun sa bahay? Kapag wala na si Clarice, mababaliw si Romeo. Kaya siya ang ipasok ninyo sa mental. Pati ang sarili mong anak kinulam mo. Dahil sa ginagawa niya sa inyo ng apo ko. Wala namang masama doon. Ako naman ang nagluwal sa kanya. Pinapaalala lang niya sa akin ang ginawa ng tatay niya. Iniwan din kami noon. Kaya't dapat lang ay maranasan niya ang naranasan ng tatay niya sa akin. Wala siyang ipinagkaiba sa tatay niyang walang kwenta. Nanay Dina! Huwag ka mag-alala. Kaluluwa ko naman ang masusunog sa impyerno at hindi ang sa inyo. Lola, saan hindi mo na lang ginawa yun? Galit ako sa mga babaerong lalaki, Darren. Kaya ikaw, ayokong maging katulad ka ng iyong ama. Maging maayos kang tao para maging masaya ang pamilya mo balang araw. Doon ko lang napagtanto na lihim palang nasasaktan si Nanay Dina para sa amin ng anak ko. Ang akala ko, kasing sama na talaga siya ni Clarice. Pero mali ako. Nakaramdam ako ng konsensya. Kung sana ipinaglaban ko ang asawa ko. Kung sana gumawa ko ng paraan para mapaalis si Clarice sa bahay. Baka hindi na umabot sa ganito. Baka hindi na sana napilitang gumawa ng kasamaan si Nanay Dina. Patawarin mo ako kung mas pinili kong manahimik at tanggapin ang lahat. Kung sana gumawa ako ng paraan, hindi ka sana humantong sa ganito, Nay. Nararapat lang naman sa kanilang ginawa ko. Kay Clarice po, oo. Pero kay Anika, sa tingin ko naman po hindi. May iba akong dahilan kung bakit si Anika ang kinulam ko. Oo. Si Anika ang tatapos sa kawalang hiyaan ng nanay niya. Kahit nasira mo ang pagritual ko, gagawin pa rin niya ang inuutos ko sa kanya. Ano naman po yun, La? Papatayin niya ang kanyang ina. Si Anika ang tatapos sa buhay niya. Kumalakhak si Nanay Dina. Malakas, mabigat, at nakakatindig balahibo. Doon ko na lamang nagsasabi siya ng totoo. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko.
Kinabahan ako dahil alam kong mangyayari ang bagay na iyon. Totoo, galit ako kina Clarice at Romeo, pero hindi kailanman dapat si Anika ang pumatay sa sariling ina. Darren, bumalik tayo. Kailangan nating mapigilan si Anika. Eh makakarating pa kaya tayo doon? Hindi nyo na siya maaabutan. Sigurado ako na sa pagdating nyo doon, wala na si Clarice. Tanggalin mong kulang mo sa kanya. Maawa ka naman kay Clarice. Wala akong awa, Lydia. Kung ikaw ay mabuti kang tao, ako hindi. Tara na, Darren. Umalis na tayo. Opo! Nagmadali kaming bumalik ni Darren sa mansyon. Halos hindi na kami humihinga sa pagtakbo dahil alam naming bawat segundo mahalaga. Pagkalapit namin sa bahay, bigla kong narinig ang malakas na pagsabog. Isang dagundong na parang dumaan sa ilalim ng lupa. Nayanig ang paligid at ramdam ko ang panginginig sa paa ko. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang makapal na usok na unti-unting bumabalot sa mansyon. Diyos ko! Ano na kaya nangyayari sa bahay? Bilisan na lang po natin, Nay! Mukhang tama nga, Lola mo. Hindi na yata natin sila maaabutan. Diyos ko! Huwag naman sana may ginawa si Anika sa ina niya. Nay, hindi po mapipigilan ng kulam. Kung sakaling gagawin niya ni Anika, wala siyang kasalanan doon. Si Lola ang dahil ng lahat. Ayun na, Darren. Tingnan mo. Ang sasakyan. Umuusok. Tumakbo kami ni Darren papasok sa loob ng gate ng bahay. Halos mabaliw ako sa kaba nang makita ko si Clarice gumagapang sa lupa, sugatan at hirap na hirap huminga. Sa harap niya, nakatayo si Anika. Tahimik pero may hawak na malaking bakal. Ang mga mata niya malamig at walang emosyon. Tapos tumawa siya. Isang tawa na parang galing sa ibang nilalang. Masaya sa paghihirap ng sariling ina. Papatayin kita! Wag! Ibaba mo yung hawak mo. May sugat na ang nanay mo kaya hindi mo siya pwedeng paluin ng bakal. Baka mapatay mo talaga siya. Tulungan niyo ako. Pinasok na ng demonyo ang utak ni Anika. Hindi ka nila matutulungan ngayon. Ngayon, mararamdaman mo kung paano ka patayin ang sarili mong anak! Darren, tumakbo ka. Agawin mo kay Anika ang bakal. Papatayin kita! Sinubukan ni Darren na agawin kay Anika ang bakal. Pero huli na ang lahat. Naipalo na niya iyon ng malakas sa mukha ni Clarice. Nabasag ang mukha ni Clarice at sabay ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Nakadilat ang mga mata ni Clarice habang nakahiga sa lupa. Wala ng buhay. Tapos ka na ngayon! Alam kong hindi si Anika nagsasalita, kundi ikaw, Lola! Ako nga! Sinanibit ko ang katawan ni Anika para mapatay ko ang babaeng to! Ang mahalaga, nakita niya ang anak niya ang pumatay sa kanya! Lisanin niyo na ang katawan ni Anika! Clarice! Anong ginawa niyo kay Clarice? Romeo, hindi sinasadya ni Anika ang mga nangyayari. Biglang natumba si Anika at nawala ng malay. Nasalo naman siya ni Darren. Alam ko na umalis na ang espiritu ni Nanay Dina sa katawan ni Anika. Si Romeo, niyakap ang katawan ni Clarice at biglang umastang parang bata. Asawa ko. Clarice, nandito lang ako. Maglaro tayo bye-bye mamaya. Grabe. Totoo nga sinabi ni Lola na kapag namatay ang babaeng ito, magiging baliw si tatay. Ang mabuti pa ipasok na natin si Anika sa loob. Punasan natin siya. Uy, paano naman po sila? Mas mahalaga si Anika. Kaya siya ang uunahin natin. Habang pinupunasan namin si Anika, biglang may dumating na mga pulis. Ang ikinagulat ko pa, kasama ng mga pulis, si Nanay Dina. Lumabas ako para malaman kung ano ang gagawin ng mga pulis kay Romeo, na ngayon ay kinakantahan pa si Clarice ng awiting pampatulog. Ayan na ang anak ko. Ay, Diyos ko. Pinatay niya ang kanyang kabit.
Nababaliw na po ata siya. Kaya kung maaari ay dalhin niyo na siya sa mental hospital. Baka masaktan niya pa Nay, kami rito sa bahay. Inali niyo talaga ang lahat ng bagay na ito. Tumahimik ka. Nakikipag-usap pa ako sa kanila. Pumasok ka na sa loob at asikasuhi si Anika. Teka, saan niyo ako dadalhin? Maglalaro ba tayo? Isasama ko ang asawa ko, si Clarice! Romeo, anak. Alam kong magiging mabuti ang kalagayan mo doon, ha? Huwag ka mag-alala. Bibisitahin ka namin ni Lydia doon. Ang tunay mong asawa. Dinala na ng mga pulis si Romeo at kinuha ang bangkay ni Clarice. Naiwan kami ni Nanay Dina. Narinig kong huminga siya ng malalim, sabay tingin sa akin. Kung minsan, kailangan nating pumatay para makabawi, Lydia. Walang magandang maidudulot ang pagiging palaging mabait. Matuto kang lumaban, lalo na kung para sa kapakanan ng anak mo. Isinanglahan ninyo ang kaluluwa niyo sa impyerno. Pagkatapos nito, magpapakalayo ako. Kailanman ay hindi na ako magpapakita sa inyo. Mahal ko ang apo ko, kaya ako nagawa ang bagay na ito. Ang gusto ko lang naman, makita ko kayong maayos at mabawi ang bahay at tindahan. Pag-aralin mo ng mabuti ang anak mo, Lydia. Saan naman kayo pupunta? Sa lugar kung saan ko makakalimutan ang nagawa ko sa sarili kong anak. Kailangan ko rin siyang parusahan sa ginawa niya sa inyo. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa apo ko kaysa sa sarili kong anak. Nay, hindi ko pwedeng pabayaan si Anika. Alam ko naman yon. Kung sakali magtanong siya kapag gumaling na siya, sabihin mong nadisgrasya ang kanyang ina. Ayokong kamuwian niya ako kapag nalaman niya ang nagawa ko. Opo. Niyakap ako ni Nanay, tapos mabilis siyang umalis. Alam ko na mahal niya kami ng aking anak. Simula noon, hindi na siya bumalik sa bahay. Wala na rin ang kanyang mga gamit na pangkulam sa ubo niya. Wala na rin kaming balita tungkol sa kanya. At si Anika, unti-unting gumaling. Inasa na kaya si Lola, no? Bakit hindi man lang siya nagpakita sa atin ngayon? Ang sabi niya sa akin, magpapakalayo muna siya. Sana dumating ang araw na bumalik siya para makita mo. Anak, nabawi na natin ang lahat. Pero bakit parang hindi ka masaya? Sino ba naman na magiging masaya? Napuno ako ng galit kay tatay at sa kabit niya. Pero ngayon parang nagsisisi na ako. Isa rin ako sa dahilan kung bakit nagawa ni Lola ang bagay na yun. Ay, tama ka. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, kinulam niya ang kanyang sariling anak at ang kabit ng anak niya. Si Anika nga pala, Nay. Baka kailangan niya na makakausap ngayon. Puntahan niyo po siya. Ako naman po, kailangan kong puntahan ng tindahan at harapin ang mga taong nakausap ni tatay. Naiatras na yung pagbebenta ng tindahan. Sige, anak. Nakaupo si Anika sa garden. Nagmumuni-muni. Kinaplos ko ang kanyang balikat. Mabilis siyang napalingon sa akin at ngumiti. Sa mga araw na lumipas, unti-unti na siyang umayos. Hindi pa rin buo ang pagbabalik ng dati niyang pag-uugali. Bakit nakatulala ka na naman dyan, ha? May nakikita ka na naman ba? Wala po. Anong iniisip mo? Malungkot po ako. Hindi po ba may nanay ako? Nasaan po siya? At bakit kayo ang nag-aalaga sa akin? Pwede bang huwag ko munang sagutin yung tanong mo? Sa tingin ko kasi, hindi ka pa handang malaman ang lahat. Opo, maraming salamat po pala. Kasi habang wala po ang nanay ko, kayo po ang nandyan para sa akin. Alam kong nasasaktan siya kapag sinabi kong siya mismo ang pumatay sa kanyang ina. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang bumalik sa normal si Anika. Kahit siya, hindi makapaniwala nang makita sa salamin ang itsura niya. Puno ng kalmot at ang kanyang ulo ay may bahagi ng nalagasan ng buhok. Mahapdi pa rin ang ulo niya sa sugat na naroon.
sa akin, Tita Lydia? Ay, naging baliw ka kasi, Anika. Po? Ano naman po ang sinabi ni nanay? Siya po ba ang naggamot sa akin kaya ako gumaling? Nasaan na po si nanay? Anika, walang ginawa ang nanay mo para gumaling ka. Ang nanay mo, wala na rin kasi namatay siya sa aksidente. Hindi kita pababayaan. Si Romeo, nasa mental din kasi nasiraan siya ng ulo nang mamatay ang nanay mo. Kung ganun, kailangan ko na palang umalis dito. Wala na po si nanay kaya wala na po akong karapatang tumira dito. Siya lang po ang nagpupumilit na sumama ako dito eh. Si nanay, ni kailan, hindi siya naging mabuting ina sa akin. Palagi niya akong sinasaktan. Simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Alam ko na masakit sa'yo ang nangyari pero hindi na natin pa ibabalik pa ang lahat. Tumangulang siya sa akin at sumang-ayon. Hanggang sa mamatay ako, wala akong balak na ipaalam kay Anika ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Hinayaan ko siyang magpahinga sa silid at nag-ikot ako sa buong bahay namin. Lumapit sa akin si Darin at niyakap ako ng maigpit. Ay, malungkot ka ba, Nay, kasi wala dito si tatay? Ay, oo naman. Nung hindi ka pa ipinapanganak, sabay naming pinangarap na magkaroon ng ganitong bahay. Masaya pa kami noon kaya lang unti-unting nagbago ang lahat nung nagkakapera na kami. Natuto na siyang mambabae. Yan dito naman ako Nay. Nakapagdesisyon na ako. Nalilipat na lang ako ng pag-aaral dito para madalas kita makasama. Anak, may itatanong pala ako. Okay lang ba sa'yo kung papag-aralin ko si Anika? Kawawa naman kasi siya. Pero siguro sa susunod na taon na lang hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat niya. Opo, Nay. Mabuti naman. Sana huwag kang maging kagaya ng tatay mo, anak. Kapag nagkaroon ka ng pamilya, palagi mong iisipin na walang kahit sinong babae ang pwedeng pumalit sa kanila. Lahat ng maling desisyon ay may kaparusahang nararapat. Kailanman, hindi na ako magiging kagaya ng tatay ko. Gagayahin ko lang ang pagiging masipag niya noon pero pagiging babaero niya, hindi kailanman. Naging maayos ang samahan namin sa iisang bubong. Pinabalik ko si Anika sa pag-aaral sa kolehiyo. Isa siyang mabait na bata, matino, magalang, at higit sa lahat, matulungin. Mga katangiang hindi kailanman nakita ng kanyang ina. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Tita Lydia. Kasi kahit anong ginawa po ng nanay ko, tinanggap niyo pa rin po ako at pinag-aral. Pangako ko po, kapag nakapagtapos na po ako, pabawi po ako sa inyo. Hindi na kailangan. Anika, makita lang kitang maayos ang buhay, masaya na ako. Bilang isang magulang, masaya ako sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Napakatalino mong bata. Si Darin nga po pala, kailan po siya uuwi? Baka sa susunod na linggo pa. Sabi niya, isasama raw niya ang kanyang kasintahan. Kasintahan? Oo, bakit? May problema ba? Nako, wala naman po. At saka nga po pala, kagabi nagkaroon po ako ng panaginip tungkol sa nanay ko. Nakita ko po ang sarili ko. Hinahampas siya ng bakal kaya siya namatay. Pwede ko po bang malaman kung anong aksidente ang ikinamatay ni nanay? Naaksidente siya sa sasakyang sinasakyan nila ni Romeo. Bakit po si Tito Romeo hindi rin po namatay? Baka hindi pa dumating ang oras niya. Hindi nga siya namatay pero nabaliw naman. Pareho lang din, Anika. Wala nang saysay ang buhay ng isang tao. Oras na nabaliw na. Hindi na nila makikilala ang mga mahal nila sa buhay. Tama po kayo. Siguro kaya ko lang po siya napaniginipan. Kasi hindi niya matanggap na nasa kabilang buhay na siya. Kung mahining man po ako sa buhay ko, sana kayo na lang po ang naging tunay kong ina. Yung ina ko po kasi walang malasakit sa akin.
hindi ako minahal. Anika, nanay mo naman na ako ngayon. Pero tandaan mo, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Siguro, mahal ka rin niya. Hindi lang niya alam kung paano yun ipakita sa iyo. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ko kay Anika. Makalipas ang mga taon, natapos na siyang mag-aral at naging isang magaling na doktor. Si Darin naman ay naging isang mahusay na engineer. Sa kasalukuyan, may kanya-kanya na silang pamilya at ang nagsusulat nitong kwento ay apo ko, anak ni Darin. Si Romeo naman, nauna nang namayapa sa akin. Kaya ako nagpadala ng kwento kong ito sa inyo upang gisingin ang mga magulang na pabaya sa kanilang mga anak. Lagi nating tandaan bilang magulang, ang relasyon ay mapapalitan, pero ang anak, hindi. Sila lang ang tunay nagmamahal sa atin ng mahigpit pa sa sarili nila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.